the hills, far away. Treasure hunting weekend mga katiats, pangalawang balik namin sa bundok na ito na napakataas. Sabi ko nga kanina, over hills and far away, napakalayo nito. At parang ekspedisyon na. Nagdadala pa nga kami dito ng isang container na tubig para sa pag-akyat. Kasama ko pa rin ang parehong tropa noong unang punta dito. At dito mga katiits ay umpisahan na nating i-detect ito using our tools and gadget. Ang aming hinahanap ngayon ay ito yan, ang nag-iisang big boulder sa tuktok ng bundok na ito na may ulo ito. Ito'y pagong na parang may linya sa kanyang likod at nakaharap yan sa east. Kaya ang aming i-detect ngayon ng penduluman, una, gamit ang pendulum ay ang west, ang buntot nito at ang ulo. Okay, at para lalong maintindihan ay atin ito i-describe dito sa aking sketch. Okay, so itong tinutungtungan ko mga katiats, ito yung bato na may ganyan, ulo ng pagong daw ito. Hindi gaano maganda ang paggagawa sa kanya, pero sa kanyang likuran ay mayroong kakaibang malalim na carving na linya. Okay, nagaganito siya. Ito yung bato at meron siyang dinugtong na ulo. And then may mahabang linya sa kanyang likod na malaki, na malalim. Kaya pwedeng marker ito. At sa tagal ng panahon siguro na itong na distorted na siya dahil sa tagal ng panahon. At itong tinuturo ko ay estimate ko lang na 7 to 9 meters distance. Mamaya ay malaman natin yan kung totoo ang aking sinasabi na nandyan sa itong pinupuntirya ng ulo ng pagong sa 7 to 9 meters distance. Mamaya ay amin yan i-detect ng pendulum, ng metal detector at dowsing at locator. Kaya merong 4 na gamit para hanapin yung malakas na detection sa parte dito. Okay, at ang inuna namin ni penduluman kanina, hindi ko na pinakita sa video, ay ang likod nito, ang west, kasi dito ay east. At maganda talaga ang mga direksyon ng east-west. East ang primera na target, pangalawa na yung west na direksyon. Okay, ang pagong kapag merong creek sa malapit, ang mga pagong na marker ay nagsasabi na ang treasure ay sa creek. Ngunit sa ganitong klase na walang creek dito, itutuktok ng bundok, kung nakita nyo, nasa level tayo ng ibang na matataas pa na bundok. Kaya mataas na nga ito. Peak of one of the highest mountains sa isang lugar na ito. At ang mahirap dito, kaya pinamagatan ko na mahirap maghanap ng items sa matataas na bundok kapag walang marker talaga na may nakaukit na mga litra or mga arrow, at kapag mga hugis pagong lamang ay pwedeng natural lamang ito na porma ng bato. Pero kapag may detection sa harapan ito kung saan nakaharap itong pagong, ay pwedeng mayroong ibinaong treasures. Ang history naman ng lugar na ito ay maganda kasi may nagkakampo daw sa ibabaw ng bundok na ito. Kasi nga makita natin ang ibabaw ng bundok ay hindi tinutubuan ito ng mga kahoy. Kaibang bundok ito. Si tumutubo dito ay lang itong kugon grass at carabao grass. Kaya pwedeng ito talagang campsite noong World War II. Okay, patuloy tayo sa ating video mga katiyats.
Okay, dito inumpisa na ni Pendulum Man ang pag-detect. Kung iikot ito dito, so tama tayo na nasa harapan lang ng pagong ang item sa 7 to 9 meters. Okay, at napansin nyo, nandyan si Surigao-san nakahiga sa malambot na Carabao grass. Parang nagpipiknik lang siya. Okay, so ganyan talaga ang mga bata. At ito na portion, ito yung ika 9 meters. Itong, ayan, yung dinetect ng ating katiats. Mamaya idadowsing ko rin yan. Pero sa pendulum detection ay siguro malaking ano ito. Malaking item kasi nasa 5 meters pa lang si pendulum sa galing sa ulo ng pagong ay nag-iikot na yung kanyang pendulum. Kaya dowsing rod tayo. Gawin ko dito kahit mga 10 beses basta't masigurado natin na talagang mag-cross siya ay gawin natin yan. At dito ay meron na akong na-detect kaya paulit-ulit kong kinukross yung sentro ng detection kung talagang mag-iikis ba siya palagi dyan. Kasi baka nagkamali lang tayo sa paghawak ng ating dowsing kaya ayan, dyan sa inapakan ko ang pinakasentro. Okay, so pagkatapos nito, try natin paggamit ang locator kung talagang iikot ba kapag tayo dadaan doon sa yung sentro na na-detect ng dowsing rod. Maganda mga katiats ay maraming tools ang gagamitin sa pag-detect kaya mas maganda kung marami kayo sa grupo nyo, 3 o 4 na gamit para kung parehong magtuturo yan ng isang lugar, ibig sabihin positive talaga kasi alam naman natin na napakaraming minerals, highly mineralized soil ang Pilipinas. Kaya itong mga imbento ng mga detector na ito, doon kasi ginawa sa ibang bansa na hindi malakas ang minerals. Kaya pagdating dito, ingay ng ingay ang mga detector kasi hindi nakalibrate sa lupa ng Pilipinas. Kaya kailangan talaga dyan, i-practice ng practice nyo, magbaon kayo ng mga simulated items ng ganun din na lalim kung pwede at i-detect nyo para malaman nyo kung ano kalakas ang ingay o ilaw or palo ng needle ng inyong mga detectors. Okay, so dito naman gamit ko ang Nokta Macro. Makapag-detect ito ng 7 meters deep gamit ang ganyang kalaking coil. Binili ko yan sa Bourbon Electronica noon. Mahal yan noon, unang labas 120,000. Ngayon nasa 100 na lang yan. At out of stock na
kasi old model na siya. Meron ng mga bago ngayon. Katulad ng mga Geo Hunter 3D, Geo Hunter Pro. Yun ang mga sumusunod sa ganitong klaseng detector. At kung gusto niyong bumili sa ating suking tindahan na tested na hindi scam, ang Bourbon Electronica sa Cavite. Tawagan nyo lang si Roniel at pag-isabi na ako ang nag-recommend sa kanila, banggitin nyo lang ang aking channel, The Surigao-san or itong The Golden Boy, at mabigyan kayo ng 2 to 5% discount sa mga binibili nyong item. Tawag kay Roniel sa kanyang numero 0975-6675-030. Okay, at confirm positive sa 4 na detection ang lugar na ito kung saan yung ulo ng pagong ay nakaharap sa east at ang layo ay hindi 7 to 9 kundi 9 to 10 meters. Kaya konti lang ang ating mali sa analysis. Pero kapag naghukay tayo ay malaking error na yung 1 meter. Okay, so kami ay uwi na mga katiyats. Hanggang sa muli. At sana ay swertehin itong ating mga katiyats na nagpa-detect dito sa bundok na ito. Paalam and God bless you all.